Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Sinampahan ng reklamong plunder si Vice President Sara Duterte ng isang non-government organization sa Office of the Ombudsman. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Mari Ocampo. Mari. Naghain nga ng patong-patong na reklamo sa Office of the Ombudsman ang ilang individual laban kay Vice President Sara Duterte at 15 opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa Civil Society Coalition, umaabot sa 612.5 million pesos na confidential funds ang umano'y dinivert, minanipula at itinago sa pamamagitan ng mga parallel at identical schemes sa ilalim ng OVP at DepEd. Kabilang sa mga nagsampa ng reklamo, sina Father Flaviano Villanueva, running priest Father Roberto Reyes, dating process advisor Teresita Quintos Velez at mga kilalang propesor at ekonomista. Sa nilalaman ng reklamo, inihayag na personal na nangasiwa umano ang Vice Presidente sa pag-turnover ng buong cash advances sa mga AFP officers na walang legal na otoridad na tumanggap ng pondo. Ilan pang alegasyon ng kabilang ang umano'y peke o improbable na resibo para sa liquidation, unauthorized transfer of funds, fabricated documents at pagbibigay ng monthly cash envelope sa ilang undersecretaries at accountants para sa umano'y cooperation sa liquidation ng confidential funds. Giit ng mga nagrereklamo, ito raw ay sistematikong pang-aabuso sa kapangyarihan at paglabag sa constitutional principle na public office is a public trust. Nanawagan sila sa Ombudsman na agarang investigahan, i-prosecute ang mga sangkot at irekomenda sa Kamara ang paghahain ng verified impeachment complaint kung kinakailangan. Target din nila na isailalim sa preventive suspension ang mga OVP at DepEd officials habang nagpapatuloy ang investigasyon. Today, we call upon the institution of the Ombudsman to put an end to this mockery of the system of checks and balances as enshrined in our Constitution. We fervently hope that our charges of plunder, malversation, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and gross violation of the Constitution be upheld against Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, wala pang tugon ang ikalawang Pangulo ukol sa mga inihaing reklamo. At yan muna ang latest mula dito sa Ombudsman. Ako, si Mario Campo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo. Lumutang ang sworn affidavit ni Ramil Madriaga na nagpakilalang direktang nakatrabaho si Vice President Sara Duterte. Sa nasabing affidavit, ididetalye niya umano'y koneksyon ni VP Sara sa Philippine offshore gaming operators at drug dealers noong 2022 election campaign. Sa affidavit ni Madriaga na nagpakilalang dating security detail ng pangalawang Pangulo, nagsilbi rin siyang tagabigay ng intelligence reports kay VP Sara nang siya ay Davao City Mayor pa. Sinabi pa ni Madriaga na makailang ulit siyang nag-deliver ng duffel bags sa may mahigit 30 million pesos sa mga personalidad sa iba't ibang lokasyon tulad sa isang mayor sa Laguna, isang comedy bar sa Quezon City at parking area sa Office of the Ombudsman. Kasalukuyang nakadetene si Madriaga sa Bureau of Jail Management and Penology Facility sa Taguig City sa kasong kidnapping na nais niyang ma-dismiss. Wala pang komento ang panig ng pangalawang Pangulo kaugnay dito. Humihirit ang National Bureau of Investigation sa International Criminal Police Organization o Interpol ng isang red notice laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay NBI spokesman Palmer Malyari, nagpadala na sila ng tinatawag na request for inclusion sa red notice kay Zaldico noong November 23. Kasalukuyan na itong pinag-aaralan ng Interpol. Ang red notice ay isang request sa law enforcement sa buong mundo na hanapin at arestuhin ang taong nasa listahan. Naunang ineklara ng Sandigan Bayan na pugante na si Ko na nadadawit sa malversation at graft charges kaugnay sa 200
89 million pesos na substandard road dike project sa Oriental Mindoro. Kinansela na rin ang kanyang Philippine passport. Iniurong bukas, Sabado, December 13, ang Bicameral Conference Committee hearing kaugnay sa 2026 national budget. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, iniurong ang BICAM kaugnay sa pagresolba sa ilang probisyon sa panukalang 6.793 trillion pesos national budget sa 2026. Nang kapwa humirit ang technical staff ng Senado at Kamara na bigyan sila ng sapat na panahon para maayos ang tinatawag na matrix at iba pang detalye. Isasagawa ang naturang BICAM sa Philippine International Convention Center. Pa-weekend na at oras de peligro, ano kaya mabibili sa palengke sa swak sa budget? Alamin natin yan mula kay Angela Babad. Angela. Naan sa ating ang pag-iikot sa dalawang palengke sa Las Piñas at Alabang kanina, nakita natin ay ilan lamang yung mga tindahan na nakakasunod sa 150 pesos per kilo na suggested retail price na itinakda ng Department of Agriculture para sa presyo ng imported na pulang sibuyas. Karamihan sa mga vendor ay nasa 240 to 260 pesos pa rin ang benta sa kada kilo ng pulang sibuyas. Ang iba sa kanila ay lumang stock pa rin ang ibinibenta na kanilang nakuha sa mas mataas na halaga. Habang ang iba naman ay nahihirapan magbaba ng presyo dahil sa mga karagdagang gastusin gaya ng upa sa pwesto. Nananatili naman sa 300 pesos per kilo ang presyo ng lokal na sibuyas. Habang ang puting sibuyas naman ay maaaring gamiting alternatibo ng mga consumer na nasa 140 pesos per kilo ang presyo. At yan muna ang latest, Maan. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Angela? Yes, Maan? Oo, may nakikita ka na bang mga kababayan natin, mga nanay, sa palengke na paunti-unting bumibili na nung pang Noche Buena? Kasi di ba yung macaroni, yung spaghetti noodles, pwede nang unahin yan, tomato sauce. Angela? Tama, Maan, no? May ilan-ilan na, pero ayon sa mga vendor na nakausap natin, matumal pa rin yung kanilang bentahan pagdating doon sa mga Christmas goods, yung mga ham, hindi pa tayo masyadong nakakakita. Pailan-ilan lang yung nagde-display dahil yung ibang mga customer daw ay nag-pre-order pa lamang, habang yung mga doon naman sa mga spaghetti, sa mga macaroni, nananatili o wala talaga, hindi masyadong bumibili pa yung mga kababayan natin ng mga pang-Christmas pa. Kumbaga siguro nagtitipid pa muna sa ngayon at saka sila bibili kapag oras na ng Pasko. Maan? Oo, at ihintayin yung sweldo sa 15. Tama. Oo. Tama yan, Maan. Maraming salamat sa iyo, Angela Babad. At yan ang mabalita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media account sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.